What's up? Kamusta? So ayan, nandito tayo ngayon sa may Motorcycle City Malolos branch para dito sa may Suzuki Raider R 150. So ito yung bago nilang kulay ngayon, yung white and kulay black, yung combination niya rito. And then meron siya mga red. Tapos dito, meron din yung red, yung kanyang mugs. Hindi ako sure kung ano yung mga nabago pa sa kanya, pero yung kulay, maraming nabago rito at iba-ibang kulay yun. So ito yung Raider FI nila. So last time na vlog natin dito yung carb type. Ayan, yung carb type na to. So ayan, para dun sa mga gustong kumuha na to, nandiyan sa description box yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Sa una pa lang, dito sa kanyang headlight is LED na yan. So mapapansin talaga natin dito na talagang futuristic pa rin yung kanyang design, napakaangas pa rin, ang ganda pa rin ng itsura niya, no? Isa sa mga hari ng underbone etong dalawa na to, lalo na yun, yung carb type na yun, talagang iba yung bilis na ito. Gusto ko rito yung kulay white niya, medyo hindi siya ganun ka white na white, medyo may pagka dirty white yung datingan ng itsura niya. Tapos pag nilapitan pa natin dito, meron siyang mga glittery effect itong kulay white niya, pati rito ganda ng paint job niya, diba? Tapos yung combination ng kulay, meron siyang glossy finish, meron siyang matte finish, and then white and black, diba? Yung kanyang signal light, halogen bulb pa rin yan. Meron ditong park light, and then ayan, yung high and low nya. Dito, isa pa rin sa mga magaganda yung kanyang emblem ni Suzuki. So, sa part na to is matte finish and then glossy. Then dito naman yung sa kanyang telescopic fork, medyo payat lang yung part dito. Tapos meron siyang design na ganyan, and then yung pagkamat na to, ganda ng finish niya ito. Then yung mugs niya, kulay red na yan, and then glossy finish yan. So ito ay tubeless na rin. Ang size na ito is 70 by 90 by 17 IRC yung kanyang tires dito. So maganda-ganda na rin to, at para sa akin, enjoyin nyo to, no? Yung break-in niya, kasi isa sa mga magagandang tires din yon, si IRC, no? So talagang subok na yan. So sa kanyang front fender is glossy finish na black, and then mapansin ko rito is meron siyang glittery effect, no? Pag nilapitan natin, so stylish siya. Hanggang dito yung kanyang extension, so mahaba-haba naman yan. And then dito sa kanyang araro, hindi naman siya sasaya dito, yan, or yung skid plate niya. And is naka dual piston caliper siya. Yung mga Raider type talaga is ganito yung itsura nung kanyang disc brake, di ba? Yung radiator niya, wala siyang cover, pero pwede kayo maglagay dito or mag-addition ng additional na cover. Alam ko merong nabibili sa mga aftermarket. Yan, para at least maprotektahan dito yung radiator niya. Kasi open na open dito eh. Tapos napansin ko rito yung kanyang busina. Yan, meron siyang cover. Di ba? Buti pa yung busina may cover, pero itong radiator wala. Di ba? Ito, 6 speed pa rin naman to. Yung kanyang makina rito is 1300 ml yung nilalagay. So dito meron siyang Suzuki na naka-emboss. Kagandahan din dito, meron din siyang monitoring ng kanyang oil, kung okay pa ba or kailangan ng palitan. So yung kanyang kickstart, meron pa rin naman. Hindi naman inaalis ni Suzuki yung kickstart niya. So hindi katulad dun sa ibang mga motor na nakita natin na inalis nila yung kickstart, diba? So simple lang yung finish nito, matte finish siya. Yung kanyang foot pegs, stylish, meron siyang mga sharp design dito, napiflip naman yan, pero bumabalik yan. So yung kanyang rear brake pedal dito, yan, smooth na smooth. And then dito sa part na to, yung tinatapakan, medyo manipis lang siya, pero dito sa part na to, makapal siya. Ito naman, para sa kanyang aerodynamics, no, meron siya rito parang grills yung design. Ito plastic to. Yan, open na open yan para dun sa hangin, di ba? Yung chassis niya, tsaka yung pagkakadugtong nito is maganda yung pagka dito, welding dito. Yan yung kanyang chassis dito, or yung frame niya. 'Di ba?
Tapos napansin din natin dito, nag-iba yung kulay niya. Yun pa yung isa na napansin natin, yung kulay dito sa R150. Kasi dati red to eh. Diba? Tapos nandito pa rin yung kanyang mga decals na Suzuki. Itong DOHC, tapos 4 bulb. And then meron dito Suzuki Advance, tapos twin spark yung frame niya. So ang daming ang daming decals niya, no? So sana inalis na to. Tsaka to. Siyang tinira na lang yung Raider 150. Yan. Tapos yung Suzuki. Yan, okay na to. Dito naman, may pagka matte finish to. So ayan, para sa kanyang foot pegs para sa angkas, maliit-liit lang din naman to, pero ang ganda ng finish ng pintura niya. Merong design dito para in case na meron kayong mga pagtatalian. So dito naman halos same lang din yung foot pegs ng rider tsaka nung angkas, no? Tsaka napi-flip naman to. Yan, so may lock din naman siya. Yung kanyang exhaust, stylish, maganda yung paint, merong mga glittery effect to. Ito ay stainless or metal. Yan, makapal-kapal din yung metal na ginamit dito. Tsaka yung tambucho niya mahaba. And then dito rin sa dulo ng kanyang exhaust, meron siyang matte finish na gray na may pagka glittery effect yung kanyang finish. Yung swing arm niya, naka-standard naman yan. Tapos kagandahan, meron dito na harang, no, na plastic para yung talsik ng putek may iwasan dun sa loob. So ito ay naka monoshock pero hindi siya adjustable. So dito naman sa likod, naka single piston caliper siya. Tsaka maganda yung kanyang braking dito, naka Nissin. So ayan, disc brake, maganda-ganda rin. Meron siya mga parang, yung design niya rito, parang paalon. May mga sharp design siya eh, di ba? So ayan, naka mugs at naka tubeless din to. IRC din yung tires na ito. At yung kanyang size dito is 80 by 90 by 17. Yan. So dito mapapansin natin may matte finish dito. Yung kanyang taillight, aggressive pa rin. Yan, yung kanyang signal light, halogen bulb, pati yung kanyang taillight. So dito may maliliit na details dito na sharp. Yung mga pakurba, no? Ma-appreciate mo yung design dito sa likod eh. Yan, tapos meron ditong plate light na LED na rin yan. Tapos medyo payat lang yung kanyang rear fender dito. So talagang yung talsik ng putik din nito, lalo na ngayon, tag-ulan, di ba? Dito naman, meron din siyang chain cover. At mapapansin natin dito, medyo manipis siya. Tapos yan, matte finish naman to. Ito ay naka dual head shifter. Yung dito sa side is meron siyang goma, nakapal-kapal din. And then dito medyo maliit-liit lang yung tapakan dito, pero ang kapal ng metal na ginamit. Tapos yung kanyang foot peg same lang din doon sa kabila. Napi-flip siya pero bumabalik naman yan. So dito naman merong naka-emboss dito na Suzuki. Tapos meron siyang parang carbon fiber finish. Dito ang stylish ng dating niya. Center stand, side stand, makapal yung metal. Yung kanyang mga spring dito makapal din. So sana dito sa kanyang side stand is magkaroon din sila ng features na kill switch, 'di ba? Para sa safety ng mga rider natin. 'Di ba? Ito naman sa upuan. Yan, maganda rin yung upuan na ito, stylish. Tapos yung leather na ginamit dito, kita natin, ganyan ka premium yung leather na ginamit niya. Tapos yung foam, ganyan. 'Di ba? Ang lambot. So dito naman sa kanyang OBR medyo manipis na. Yan, ramdam na natin dito yung kanyang plastic. Tapos ayan, dito sa ilalim meron na yung basic tools, yung pantanggal ng spark plug. Tapos meron siyang screw dito na maliit. Tapos ayan, meron din naman tong mga goma. Yan, makapal-kapal din. And then mapapansin natin dito is meron siya mga parang ayan, bumabakat yung niya, yung mga rubber. So sana meron ditong cover, no? Sana binuo na nila to. Pero kagandahan naman, pag natapon yung gas natin dito, meron siyang saluan. Yan.
So ayan yung battery, so halos wala kayong mailalagay dito sa compartment nya. So maganda rin yung mga gantak dito. Yung grab bar, matte finish, napansin ko rito. Tsaka maganda yung kanyang texture, no. Medyo kakaiba lang yung grab bar nya. Parang alam niyo yun, parang malata. Malata yung itsura nya, pero ang angas ng dating. Parang Batman style. Meron susian dito kasi pwede kayong maglagay dito ng ano ng mga basic tools. Diba? So ang ganda ng finish ng pagka-red nito. Diba? Tapos yung pagka-matte nito sa ilalim na upuan. And naka-upright position pa rin naman to. Ganda rin ng finish niya rito. May pagka-matte. Yung kanyang ignition key. So meron ditong push. Ito yung lock. Para at least pag nasa parking kayo, pwede nyo i-lock yan. Susian nyo. Tapos ito, i-shutter nyo lang. Yan o. Tapos ma-open nyo gamit nyo susi. Okay? So yung kanyang side mirror, medyo mas malaki naman siyang bahagya compared dun kay carb type. Kay carb type kasi medyo maliit talaga siya. Ayoko nung datingan nung kanyang side mirror. Pero ito, malaki-laki, no? So may makikita rin naman tayo sa likod. Yan. So ito yung design niya. Meron siyang parang carbon fiber finish. So dito sa side yung kanyang mga switches looks premium. Mga switches din pala, hindi katulad nung kay carb na naka-automatic on siya. Ito naman, meron siyang off, park light and headlight, high and low, signal light, busina. So wala siyang flasher, no? So dito naman electric starter. So yung grip niya o yung kanyang lever dito, yung front brake, smooth na smooth, tsaka makapal yung lever. Dito rin sa clutch nya, yan, smooth na smooth din. Tapos meron din siya ritong cover na rubber naman yan. Sa kanyang grip, yan, isa sa mga talagang nagugustuhan ko, yung grip ni Suzuki. Kasi sobrang kapit na ito. Yung throttle nya, napakababaw lang. Ayan o. Napaka-aggressive, talagang responsive yung kanyang throttle, di ba? So pwede kayong maglagay dito ng bar and side mirror, di ba? Kung ayaw nyo ng ganitong side mirror. So dito naman naka full digital na siya. Mapapansin natin dito yung kanyang signal light, check engine, temperature, pag naka high beam, then dito neutral. So RPM dito, yung pag nagpula na yan, nasa limit na kayo. Pero ito naman yung select, adjust, tapos yung pinaka speedometer nyo yung nasa loob. Yan. So ito yung itsura niya, no? So sakyan natin kung ano yung itsura natin dito. Yan. Baba natin. Oops. Yung sakyan natin try natin sakyan. You know, 5'2" height. So di naman tayo ganun katingkayad, pero saktuhan lang to. Ganda angas yan. So medyo tingkayad tayong konti, pero kayang i-manage. Yung kanyang turning radius okay na okay, medyo malaki din, malawak din. So yan yung tsura na. Diba? So sa lahat ng mga gustong kumuha na ito, nandiyan sa description box yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Ayos na ayos yan. So yun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi nyo tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye bye.